Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na ang mga tol, ang pagkawala at pagbabalik ng Nen ni Gon. Gaya ng dati bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video dahil napakalaking tulong yan sa ating channel. Bale, nawala nga ang kakayahan ng ating bida na si Gon sa paggamit ng Nen. Yan ang huling nakakagulat na impormasyong nalaman natin ukol sa kanya noong muli natin siyang nakita. Nakakalungkot ito mga tol dahil alam natin kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng ating bida maging bihasa lamang sa paggamit ng Nen. Kaya hindi nakakapagtaka na sobra ding nalungkot si Gon noong madiskubre niyang hindi niya makita ang kanyang aura. Pero ano kaya ang tunay na nangyari? Bakit nawala ang kakayahan ni Gon sa paggamit ng Nen o ano kaya ang kailangang gawin ng ating bida para mapanambalik ang kanyang kapangyarihan? Lahat ng yan ay sasagutin ko mga tol, kaya tapusin nyo ang video na ito hanggang dulo. Bago ko sabihin sa inyo mga tol kung paano mapapanambalik ni Gon ang kakayahan niya sa paggamit ng Nen, babalikan muna natin ang tagpo ng kwento na naging dahilan para mawala ang kapangyarihan ng ating bida. Ang eksenang ito ay makikita sa laban ni Gon at ng Royal Guard na si Neferpitou. Kung inyong mamaalala mga tol, noong sinabi ni Neferpitou na patay na si Kite at hindi na muling mabubuhay pa, labis na nasaktan ng ating bida at sinubukan niyang iproseso sa kanyang isipan ang malungkot na katotohanan. Ngunit hindi kinaya ng kalooban ni Gon ang kamatayan ni Kite, lalo na noong sinabi ni Neferpitou na kailangan na niyang tapusin ang bata. Nagresulta ang aksyong ito ng Royal Guard para ipagtanggol ni Gon ang kanyang sarili at ipaghigante ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng isang panata. Hiniram ni Gon ang lahat ng Nen at kapangyarihang tataglayin niya pa lamang sa hinaharap upang dumating siya sa estado ng lakas na kayang makatalo kay Neferpitou. Nagdulot ito para lumaki ang pangangatawan ni Gon, bumugso ang aura na tinataglay niya at lumakas ang mga abilidad na mayroon siya. Ang lakas na ito mga tol ay sobrang kahanga-hanga, kaya noong nakita ni Killua ang itsura ng kanyang kaibigan, nasabi niya na ang lakas na mayroon si Gon ay maaari lamang makuha ng isang taong nagsanay sa loob ng maraming dekada. Halos ganito din ang opinyon ni Neferpitou noong maintindihan ang ginagawang panata ng bata. Ayon sa kanya, ang lakas ni Gon ay kapantay ng lakas na mayroon ang kanilang hari na si Mirogim, kaya itinuturing ni Neferpitou na isang malaking banta ang bata. Sinubukan ni Neferpitou na tapusin si Gon pero kahit ang kanyang Terpsichore na kayang makapagbitaw ng atake may bilis na 0.1 second ay hindi nagawang mapantayan ang bilis ni Gon na bukod sa nakaiwas, nakalayo pa sa Royal Guard ng ilang metro. Nakapagbigay din ang ating bida ng sobrang lakas na pagsipa sa sikmura ni Neferpitou kaya lumipad sa kalangitan ang kaawa-awang katawan ng Chimera Ant. At higit sa lahat, nakalikas si Gon ng isang napakalakas na Jajankin Rock na nagpatalsik ng hindi oras kay Neferpitou patungo sa kagubatan. Sobrang lakas ng ating bida sa kanyang adult form, pero ang pambihirang kakayahan na ito mga tol ay may malaking kapalit. Sapagkat para magamit ni Gon ang lahat ng kapangyarihang ito, ibinuwis niya ang kanyang buhay. Ayon kay Neferpitou, ang lakas ng ating bida ay naging posible lamang dahil isa siyang natatanging individual na handang baliwalain ang kanyang kapangyarihan at handang isakripisyo ang kanyang buhay para magkaroon ng sapat na lakas na tatalo kay Neferpitou. Nagtagumpay si Gon na mapuksa ang Royal Guard. Pero matapos ang paggamit ng kakayahang ito na numambalik sa dati niyang laki at nakomatose ng ilang araw, nanatili ang bata sa ospital. Tanging makina na lamang din ang bumubuhay sa kanya at unti-unting nabulok ang katawan ni Gon. Kaya tuluyan sana siyang mamamatay kung hindi lamang dahil sa tulong ng kapangyarihan ni Nanika. Gumaling si Gon ng lubusan. Ngulit sa kabila ng pagbalik sa ayos ng kanyang katawan, may isang hindi nanumbalik sa ating bida. Ito ang kanyang kakayahan sa paggamit ng Nen. Hindi makita ni Gon ang kanyang aura at hindi niya din maramdaman ang kanyang Nen. Isang pangyayaring ipinagtataka niya. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang Nen ng ating bida? Meron ako nakikitang tatlong rason mga tol kaya hindi magamit ni Gon ang kanyang Nen. Ang una sa mga rason na ito ay dahil sa paraan ng pagpapagaling sa kanya ni Nanika. Sa chapter 333 mga tol, hiniling ni Killua kay Nanika na pagalingin si Gon. Maayos itong naisagawa ng nilalang at matapos lamang ng ilang minuto, bumalik si Gon sa normal at parang hindi nag-aagaw buhay. Maaaring noong pinagaling ni Nanika, kasama ng ginawa niyang literal ang pagpapagaling sa bata.
Hindi lamang niya ibinalik ito sa normal na katawan, bagkus ibinalik niya din ito sa normal na estado kung saan hindi pa tuluyang nakabukas ang aura nodes nito. Matatandaan mga tol na ang mga nakabukas na aura nodes ay maaaring magdulot sa isang tao ng labis na panghihina at kapahamakan kung hindi sila marunong sa pagkontrol ng daloy ng kanilang nen. Kaya posible na kasabay ng pagpapagaling ni Nika mula sa pinsalang dinulot ng nen ay ang pagsisigurado din ng kanyang kapangyarihan na hindi na muling mapapahamak pa si Gon dahil sa nen. Nagresulta upang isara niya ang aura nodes ng bata. Ang pagbalik ni Gon sa estado ng katawan kung saan hindi pa siya nakakagamit ng nen mga tol ang nagpapaliwanag kung bakit sinabi ni Jing kay Gon na nakikita niya pa rin na maayos ang nen ng kanyang anak. Yun nga lamang ay maaaring bumalik si Gon sa normal kaya hindi niya ito magamit. Ang pagkawala ng kakayahan ni Gon na magamit ang kanyang nen dahil sa pagbalik sa kanya ni Nika sa normal niyang katawan Ay maaaring masolusyonan kung dadaan ulit siya sa nen initiation o ang proseso ng paggising ng nen sa katawan ng isang tao. Si Wing ang nagsagawa ng nen initiation kina Gon at Killua noon sa pamamagitan ng tinatawag nilang nen attack o ang puwersahang pagpukaw ng nen sa isang individual sa pamamagitan ng pag-atake dito gamit ang nen. Posible mga tol na kapag napagtantuan ni Gon na bumalik lamang siya sa normal na katawan, pwedeng humingi ulit siya ng tulong sa kanyang dating master na si Wing o sa mga kaibigan niyang hunters kagaya ni Kite para magsagawa ang mga ito ng nen attack na gigising sa kapangyarihan ni Gon. Ang pangalawang posibleng rasong mga tol kung bakit hindi magamit ni Gon ang kanyang nen ay dahil pinagbabayaran pa din ng ating bida ang kapalit niyang panatang kanyang nilikha. Katulad ng naipaliwanag ko kanina, may dalawang bagay na isanakripisyo si Gon para magamit ang kanyang adult form. Una ay ang kanyang buhay at ang pangalawa ay ang kanyang kapangyarihan o nen. Ito ang rason mga tol kaya nasabi din ni Neferpito na kung mabubuhay si Gon mula sa kanyang panata, hindi na siya muling makakagamit ng nen kahit kailan paman. Sa madaling salita, kung hindi nakikita ni Gon ang kanyang nen o hindi niya ito magamit, nangangahulugan na hindi tuluyan natapos ang kontratang kanyang ginawa. Dahil kailangan niya pa din itong pagbayaran. Maaaring hindi na ng kanyang buhay, sa halip ay pagbabayaran niya ito sa pamamagitan ng kawalan niya ng kakayahan sa paggamit ng nen. Kung ganito ang tunay na nangyari, may posibilidad na makakagamit muli ng nen si Gon kung maghahanap ulit siya ng isang nen exorcist na may kapangyarihang makapag-alis ng sumpa. Alam kong hindi natulungan si Gon ng exorcist na nagtatrabaho sa Hunter Association noon, pero dahil nga napagaling na ni Nika ang ating bida kasabay ng pagbuhay sa bata, maaaring nabawasan na din ang tindi ng panatang mayroon si Gon kaya pwede na siyang matulungan ng iba pang nen exorcist upang tuluyang maalis ang masumang epekto ng kanyang panata at magamit niya muli ang kanyang nen. Ang pangatlong pinakamalapit na rason kung bakit hindi magamit ni Gon ang kanyang nen ay dahil naabot na niya ang kanyang pangarap. Sa pag-uumpisa ng kwento, ang pinakalayunin talaga ni Gon sa kanyang buhay ay mahanap ang kanyang ama na si Jing. Kaya ginusto niyang maging hunter at kaya siya nag-aral ng nen. Lahat ng layuning ito ay naisakatuparan ni Gon, pero kasabay nito ang pagkawala ng kanyang kakayahang magamit ang kapangyarihan. May posibilidad mga tol na dahil ang paghanap sa kanyang ama ang pinakamotibasyon ni Gon sa paggamit ng nen, palagi niya itong itinatatak sa kanyang isipan. Kailangan niyang matuto ng nen para matagpuan si Jing. Ang motibasyong ito ay posibleng naglagay ng kondisyon at limitasyon sa kapangyarihan ni Gon na magkaroon siya ng nen para mahanap si Jing. Kaya noong natagpuan niya na ang kanyang ama, bigla na ding naglaho ang kakayahang bata sa paggamit ng nen. Kung inyong maaalala mga tol, ang nen ay isang klase ng kapangyarihang konektado sa kaisipan, personalidad at pagkatao na nagmamay-ari sa kanila. Kaya ang mga nen types at nen abilities ng bawat nen user ay sumasalamin din sa pangarap ng gumagamit nito. Halimbawa diyan sa Leorio na pangarap maging doktor, kaya nagkaroon siya ng isang ability na makakatulong sa kanya sa panggagamot. At ganito din si Kurapika na may pangarap namang gantihan ang Phantom Troop. Nagdulot para magkaroon ng limitasyon ng ilan sa kanyang mga kadena kaya maaari lamang itong magamit sa mga member ng Spiders. Ganito din ang nangyari kay Gon. Pangarap niyang matuto ng nen para mahanap si Jing. Isang kondisyong natapos ng bata kaya nawala na din ang kanyang nen matapos maisakatuparan ang pangarap. Ang pagtatapos ng layunin ni Gon sa kwento mga tol ang maaaring rason kung bakit nawala ang kanyang nen. Kaya pwedeng maibalik niya muli ang kakayahan sa paggamit ng kapangyarihan kung makakahanap muli siya ng bagong layunin o motibasyon na nangangailangan ng kanyang lakas. Maaaring isa itong bagong paglalakbay, posible din namang bagong kalaban, at syempre maaaring bagong misyon bilang isang hunter.
Kung ano man ito, tiyak na makakatulong ito sa kanya para magamit muli ang kanyang kapangyarihan. Meron akong nakikitang bagong layunin na maaaring makapagbabalik ng Nen ni Gon. Ito ang pagharap niya sa mga natitirang Chimera Ants na pinamumunuan na ng bagong kontrabida si Gyro. Sigurado ako mga tol na ibabalik muli ng Hunter x Hunter ang kwento sa paglalakbay ni Gon sa ligtas na mundo habang ang kanyang mga kaibigan at tatay nasa Dark Continent. Sa bagong arc na ito, makakalaban niya si Gyro. Nasabi ko ito mga tol dahil sa Chapter 204, binanggit si Gyro kasama ang pangalan ni Gon. Ayon sa kabanata, umalis si Gyro sa syudad nang hindi sila nagkatagpo ni Gon. Kung makakabuti ba ito sa dalawang karakter ay hindi pa nating malalaman, maliban na lamang kung magkita sila. Ang paglalagay ng detalyeng ito sa kabanatang nagpapakilala kay Gyro ay nagpapahiwatig na nilikha ng may akda ang bagong karakter para sa ating bida. Maliban dito, sobra-sobra ding binibuild up ng kwento si Gyro. Halimbawa, nagkaroon siya ng sarili niyang backstory kung saan ipinapakita ang malungkot niyang pagkabata. Ipinahiwatig din ng kwento mga tol ang pagpunta ni Gyro sa Meteor City upang magtayo ng bagong nasyon. Dito siya susundan ng kanyang mga dating tauhan na sila Welfin. Pero bago tayo magpatuloy, kung naghahanap ka ng mga full chapter review ng Hunter x Hunter mula chapter 340 hanggang sa latest chapter 410, bisitahin nyo lang ang channel natin, naka-playlist na po lahat para madali nyong mapanood. Thank you and let's go back to the video. At higit sa lahat mga tol, ang pinaka nagpapatunay na si Gyro ang susunod na makakalaban ni Gon ay yung pagbibigay sa kanya ng mga pambihinang kakayahan. Katulad ng galing ni Gyro sa pamumuno, kaya naitatag nito ang NGL sa loob ng 9 na taon. Ang kanyang walang katulad na talino, katangian ginamit niya para ma-develop ang drogang tinatawag na D2. At ang pinakakabilib na kakayahan ni Gyro ay ang pagkakaroon niya ng kakaibang pangangatawan na tumulong sa kanya para makawala sa kontrol ng Chimera Ants Queen. Lahat ng mga ito ay nagpapatibay sa gustong iparating sa atin ng kwento na si Gyro ay isang kakaibang individual na magiging susunod na balakid sa ating bida na si Gon at syempre sa isa pang malakas na taong ipinanganak muli para maging Chimera Ants. Ito ay si Kite. Naipaliwanag ko na sa inyo noon mga tol ng aking teorya na nagsasabing si Kite ay ang bagong hari ng mga Chimera Ants. Dulot ito ng pagkabuhay niya sa sinapupunan ng Chimera Ants Queen habang ipinagbubuntis nito ang nakatakdang hari na si Meruem. Nagresulta para maging kakambal nito si Kite at maging hari din ng mga Chimera Ants ang Hunter. Ang pagiging hari ni Kite mga tol ang magbibigay sa kanya ng responsibilidad para pasunurin din ang mga natitira pang Chimera Ants sa ligtas na mundo. Kasama dito ang mga Chimera Ants na maglilingkod sa pamumuno ni Gyro. Ito ang sa tingin kong pagmumula ng alitan ng dalawa, pati na din ang isa pang digmaan, kasangkot ang mga Chimera Ants at ang mga tao kabilang ang ating bida na si Gon. Maaaring katulad ng pinangako ni Kite kay Gon nung huli silang nagkita, tatawagan niya ang batang Hunter kung kailangan niya ng tulong. Pumayag dito si Gon at naghiwalay sila hawak ang pangako nila sa isa't isa. Malaki ang posibilidad mga tol na ang pangakong ito ay tutuparin ni Kite pamamagitan ng paghihingi ng tulong kay Gon para talunin si Gyro. Magbibigay ito ng bagong layunin, bagong misyon at bagong motibasyon sa batang Hunter. Magreresulta sa pagbabalik din ng kanyang Nen. Ito po ang aking paliwanag sa pagkawala at pagbabalik ng Nen ni Gon at kung nagustuhan mo ay huwag mo namang sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.